Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. I think you're both. Parehong nagulat na mabilis naghiwalay sina Almira at Rafos nang marinig iyon. Sabay silang napatingin sa gawin ng pinto. Si Joel, kaya pala hindi kayo sumunod sa resort ay dahil abala kayong dalawa sa isa't isa. At mukhang enjoy na enjoy kayo. Sarkastikong pahayag ni Joel habang pinagpapalipat-lipat nito ang tingin sa kanila ni Rafos. Kalmadong inayos ni Rafos ang sarili. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang pinisel iyon. Magaling ka, Almira. Marunong kang mangakit. Iyan ang bagay na hindi nagawa ng mga nauna sa'yo. Nakangising sabi nito. Bumaling ito kay Rafos kapag kuwan. At ikaw, Rafos, for the first time, nagpauto ka. I think mawawala ng saysay ang mga paghihirap na ipinagmamalaking inaanak at abogado ni Tito. Nasaan si Ninong? Huwag mong sabihin ikaw palang umuuwi. Gumagawa ka ba ng sarili mong investigasyon, Joel? Kung sa bagay, hindi na bago yun. Ginawa mo na yan sa lahat ng dumating at nagpakilalang Almira. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo iyon. O baka natatakot ka. Nangaarok na sabi ni Rafos dito. Naningkit ang mga mata ni Joel. I think you're wrong, attorney. Sabay-sabay kaming bumalik dito galing sa resort. Naroon na si Tito sa kabilang bahay. Kaya nagpunta ako rito dahil ipinapatawag ka niya. Tumawag ng detective from Manila. May balita raw siya tungkol sa tunay na Almira. Nakangising tinitigan siya nito bago ito umalis at iniwan sila. Nangihina namang napaupo siya sa kama. Muli ay napaiyak siya. Niyakap siya ni Rafos. Almira, shh, don't cry. Natatakot ako. Pag-amin niya sa nararamdaman. Natatakot ako sa nararamdaman ko sa iyo at sa patutunguhan nito. Huwag kang matakot. Nandito ako. Kahit hindi ikaw ang tunay na Almira, gagawa ko ng paraan para huwag kang suklaman ni Ninong. Tumingin siya nito. Paano kung mapatunayan mong hindi akong tunay na Almira? Na manloloko ako? Mamahalin mo pa rin ba ako? Gaya ng sinabi mo kanina? Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Don't judge my feelings for you. Iba ang Rafos na abogado ng mga Valencia at Rafos na nandito ngayon. Napayakap siya dito. Pupuntahan ko muna si Ninong sa kabilang bahay, okay? Stay here at huwag kang mag-alala. Kahit kinakabahan pa rin ay tumango siya rito. Kanina ka pa pinatatawag ni Detective Paras pero walang sumasagot sa cellphone mo kaya dinaretsyo na lang niya sa akin ang balita. Ana Ninong ni Rafos pagdating niya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nakatayo sa likod ng wheelchair nito si Princess. Napatingin siya kay Joel. Sunod-sunod itong umiling. Iwan niyo muna kami. Anang kanyang ninong kina Princess at Joel. Agad namang tumalima ang mga ito. We need to go back to the hacienda, Rafos. Sabi ng kanyang ninong nang sila na lang ang naroon. Why, Ninong? I thought you needed this vacation. Tanong niya. Naupo siya sa silyang katapat ng wheelchair nito. I know, but Detective Paras called me up. May balita na siya sa pamangkin ko kay Almira. Nahanap na niya ito. Masaya ang pagbabalita nito sa kanya. Napatayo siya mula sa kinauupuan. Kilala niya ang totoong Almira? Yes, Iho. We found her. Natahimik siya. Don't worry, Iho. Kahit hindi si Almira ang tunay kong pamangkin, boto pa rin ako sa kanya. Ninong, akala mo ba hindi ko nakahalata? Kilala mo ko. Walang problema sa akin kahit sabihin nagpapanggap siya. Paniniguro nito. And I know you found the right girl for you. Madaling araw pa lamang ay umalis na ng Batangas sina Almira pabalik sa hacienda. Naghihintay na sa kanila sa bahay si Detective Paras pagdating nila roon. Saglit na nag-usap sa library sina Rafos at Engineer Ricardo kasama ang detective. Lumabas din agad ang mga ito pagkaraan ng ilang minuto. Nasa sala naman sina Almira, Princess at Joel, naghihintay sa mga ito.
Napakasaya ko na nahanap mo na rin sa wakas ang pamangkin ko, Detective Paras. Halatang nasisiyahan si Engineer Ricardo dahil kitang-kita iyon sa anyo nito. Finally, nakangiti ring sabi ng detective. Lahat silang naroroon ay nasasabik na marinig ang ibabalita nito. Almira, sit beside me. Ani Engineer Ricardo sa kanya. Seryoso na anyo nito. Bagaman kinakabahan ay tumalima siya. Naupo siya sa tabi nito. We finally found her with the help of Detective Paras and especially due to Princess, panimula ni Rafos. Sumulyap ito kay Princess pagkatapos ay sa kanya. Where is she? Naiiritang tanong ni Joel. Lumingali nga sa paligid. She's already here. Ani Detective Paras. Husa siya nagpunta rito. Nakasama niyo na siya ng ilang araw hanggang sa pagbabakasyon niyo sa Batangas. Tila naman na blankong kanyang isip. Sino ba nakasama nilang ibang Almira sa bakasyon bukod sa kanya? I'm sorry kung hindi agad kita tinanggap at nagduda pa ako sa iyo, Almira. Sabi ni Engineer Ricardo maya-maya. Nangingilid ang luha sa mga mata nito. Engineer, maging siya ay naiiyak na rin. Yes, Iha. Sinabi ni Detective Paras na ikaw talagang pamangkin ko. Niyakap siya nito na mahigpit. Napahagulhol siya sa sobrang kaligayahan na naramdaman. And how can you prove that? Mataas ang boses sa sabi ni Joel. Here, iniabot dito ng Detective Paras ang brown envelope na hawak nito. Iyan ang mga katibayan na siya na nga ang nawawala mong pinsan. Isa-isang tinignan ni Joel ang mga iyon. Pagkatapos ay sunod-sunod na umiling ito. This can't be true. Itinapon nito ang mga papel sa sahig. Binalingan siya nito. Magkano ibinayad mo sa kanya para magsinungaling? Joel, sigaw ni Rafos dito. Sumusobra ka na. Bakit? Nasasaktan ka? Tuya ni Joel rito. Ngunit bago pa makasagot si Rafos ay nagsalita si Princess. Noong nasa ospital tayo, kahit ikaw ay nakapuna na mukha siya ni Tita Sylvia, Joel. Iniisip mo ba na pati ako ay masusuhulan ni Almira? At anong masasabi mo rito sa kwintas niya? Ipinakita nito ang hawak na kwintas. Napatingin siya roon. Bakit na kay Princess ang kanyang kwintas? Ito ang kwintas si Tita Sylvia, ang asawa ni Tito Angelito. Dalawa ito. Ang isa ay binigay niya kay Almira at ang isa ay sa akin. Panimula nito. Tandang-tanda ko pa iyon. Bata pa kami ni Almira. I was 8 while Almira was 7. Sabay niyang ibinigay ito sa amin sa garden. Itinuring din kasi ako ni Tita na parang anak niya, lalo na't walang kapatid si Almira. Naluha na naman siya sa narinig. Bakit hindi niya natatandaan iyon? Pero kinagabihan ay umalis na sila ni Almira. Kaya pala ibinilin sa akin ni Tita Sylvia na kung sakali hindi na namin matandaan si Almira ang isa't isa, ang mga kwintas na lang ipakita namin bilang palatandaang magkaanak kami. Natatawang naiiyak na sabi ni Princess. Noong makita ko ito sa kanya, hindi na ako nagduda. Alam kong siya nga nawawala kong pinsan. May ngiti sa mga labing tumingin ito sa kanya. Pero bakit hindi niya matandaan ang lahat? Muling tanong ni Joel. Naitanong ko na yan sa kaibigan kong psychologist. Sabi ni Detective Paras. May mga ganyang cases daw talaga. Hindi sinasadya, pero nakakalimutan ng isang tao ang kanyang nakaraan. Lalo na kung inalayo siya at pilit na ipinalimot ito sa kanya ng taong kasama niya. Kaya ang nangyayari, nabubuhay lamang siya sa kasalukuyan at sa hinaharap niya. Isa-isa silang tinignan nito. At shock na iyon ang nangyari kay Almira. Paano iyong report ninyo sa akin tungkol sa isang Almira na tumira sa Muñoz, Detective? Tanong ni Rafos sa investigador. Natatawang napakamot ito sa batok. 2 apartment pala ang tinirhan ni Almira sa Muñoz. Ang dati niyang inupahan ang napuntahan ko. Iyong kasama niya na napagkwentuhan niya ng kanyang buhay. Iyon pala ang nagpaalam muna sa may-ari ng apartment na mawawala ng 2 linggo dahil uuwi sa probinsya nila. Natatawang sabi nito. Tumingin ito sa kanya na tila humihingi ng dispensa. Ngumiti na lang siya dito. No, hindi ko matatanggap ito, sigaw ni Joel. Tito, bakit kami umalis ni Mama dito? Bakit hinayaan niya makalimutan ko kayo? Maya-maya ay tanong niya kay Engineer Ricardo. Gusto niya magkaroon ng kasagutan ng lahat. Pumuntong hininga ito. Tumingin ito sa kanila. Sylvia was my first love. Una kami nagkakilala bago sila ni Angelito. Panimula nito. We met in a party and I fell in love with her. Pero itinago ko iyon.
Inisip ko na may obligasyon pa ako bilang nakakatandang kapatid ni Angelito. Kaya nakontento na lamang ako bilang kaibigan ni Sylvia. Madalas siyang pumunta rito, kaya nagkakilala sila ni Angelito. Then Angelito entered the scene. Malungkot nang umiti ito. Hinaplos na awa ang puso niya para dito. Hindi niya inakala na saktan ito dahil sa kanyang mga magulang. Umibig din si Angelito kay Sylvia. Pagpapatuloy nito. Nang lumaon, ay niligawan niya si Sylvia. Wala ko nagawa kundi magparaya. Hinayaan ko si Angelito. And he won. Nakuha niya ang pag-ibig ni Sylvia. But before their wedding, inamin ko kay Sylvia ang tinatago kong pagmamahal. And she understood. Napakunot-noo siya. Pero bakit kami umalis dito? Tanong niya. Nang namatay ang papa mo, tila lalong tumindi ang pagmamahal ko kay Sylvia. So that night, tinangka ko siyang gahasain. Halatang hirap itong sabihin iyon dahil sa bigat ng boses nito. Tila hirap na hirap din ang kalooban nito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Tila maging sina Raffos at Princess ay noon din lang narinig ang bagay na iyon dahil sa ekspresyon ng mukha ng mga ito. But I swear, hindi natuloy ang bala ko. Pinagsisihan ko yun. Nanlaban si Sylvia. At ng gabing iyon, nagdesisyon siyang umalis dito kasama ka, Almira. Labis ako nang ulila sa inyo. Lalo na sa iyo, dahil ikaw lang ang tanging alaala ni Angelito sa akin. Nagsusumamong nakatingin ito sa kanya, na tila nakikiusap na sana ay naiintindihan niya ito. Napaiyak na naman siya. Ngayon, ay malinaw na sa kanya ang lahat. Ngunit may mga pangyayari pa rin sa kanya nakaraan na hindi pa rin niya masyadong naaalala. May mga bagay na pakiramdam niya ay alam niya naranasan niya, ngunit hindi lang iyong konkreto sa kanyang isip. Galit ka ba sa akin, iha? Tila nag-aalalang tanong nito sa kanya kapag kuwan. Mabilis siyang umiling. No, tito. Mahal ko po kayo at matagal ko na rin po kayong hinahanap. Matagal ako naghihintay na mahanap ang aking pamilya at makilala kayo. Mahigpit niyang niyakap ito. I do understand. Miss Almira, nasa ibaba po si Attorney Carriedo. Nakangiting sabi sa kanya ng katulong na pagbuksan niya ito ng pinto ng kanyang kwarto. Mula sa guest room ay lumipat na siya sa kwarto na ayon kina Princess at Tito Aicardo ay dati niyang kwarto. Halatang inalagaan iyon kahit matagal nang walang umuokupa sa silid na iyon. Susunod na ako. Thank you. Nag-ayos siya sa sarili. May isang linggo pang natitira sa kanyang bakasyon sa opisina. Pero pag-uusapan pa nila maya-maya ang kanyang tito kung ano magiging plano niya. Gusto pa niya makasama ito dahil tulad nito ay sabik din siya sa pamilya. Hindi sapat ang isang linggo para punuan nila ang mga nakalipas na taon. Isa pa, nais din ng kanyang tito na tumulong siya sa pagpapatakbo ng mga kumpanya ng pamilya sa Maynila. Napakunot-noo siya na pagbaba sa sala ay hindi niya makita roon si Raffos. Miss Almira, nagbiling po sa attorney na sa garden na lang daw po niya kayo hihintayin. Anang katulong na naroroon. Tumango siya. Yun naman pala mga kafelisidad. Maayos ng lahat. Si Almira ang totoong Valencia. Kumusta naman kaya ang nabubuong pag-ibig ni Raffos at Almira? Kaya naman, abangan!